Sa bayan ng Torres, Marinduque, may tradisyon na taon-taong inaabangan tuwing mahal na araw. Sa kalsada at paligid ng simbahan, unti-unting nabubuhay ang moryones. Sa unang tingin, tila isa lamang itong parada na makukulay na kasuotan at maskara. Ngunit para sa marami, ito ay tradisyon na patuloy pinapahalagan taon-taon. Para mas maintindihan ang kalagahan ng Moryones, nakausap namin si Sir Mendiones, isa sa matagal nang lumalahok sa tradisyon na ito. Ayon kay Sir Mendiones, taon-taon niya itong ginagawa bilang bahagi ng kanyang panata at paniniwala. Para sa kanya, ang Moryones ay hindi lang panlabas kundi personal na tradisyon at pananampalataya. Ako si Dejan de Corrido Gainoles. Bali, 10 taon na ako. 10 taon na ngayon na wala po yun, mamanata. So sa pamamanata, hindi naman alintana yung yung pagod, yung hirap, kundi dapat naroon yung yung panata at saka yung dedisyon. So ano yung panata? Maaring ang panata ay pasasalamat at saka yung mga kahilingan sa buhay. Dapat, sa pag mag-amoryon ka, dapat meron kang vision hindi ka lang basta nakikilaya sa iba na porket sapagkat ang iba, porket mo yun, ang feeling nila ay sikat sikat. So, hindi dapat ganun. So, kumbaga, yun yung mali practice ng mga sa panahon ngayon ng Moryon. Pero kakaunti na lamang talaga yung mga uri ng namamanata. Kailangan meron kang panata, ibig sabihin, nagpapasalamat ka, o kaya ay meron kang mga kahilingan na gustong patupad. Tapos yung naman debosyon, dapat may malalim na debosyon sa Moryon. Dahil kapag wala kang panata at saka debosyon, ay di ang mangyayari lamang ay muryon-muryon na lamang. Hindi siya totoo talagang muryon. Kumbaga, yung muryon-muryon na nauuwi lang yan sa walang kabuluhan. So, sir, ano po ang kwento sa likod ng Moryones dito sa Torres? Paano po ito pinagdiriwang sa inyong bayan? At pinagdiriwang. So, unang-una, meron yung preparation. Ang preparation namin, right after the Holy Week, kapag may mga bagong member, kailangan kumbagay asikasuhin sila yung magpagawa ng costume ng Moryon. So, dapat, pero bago dapat na yung kumbagay mag-teaching sila, dapat sila ay una-una may budget, diba? Budget. Tapos, pangalawa, yung panahon sa yung pagpunta ng mupo, yun yung una namin preparation yun. Dahil kapag ikaw ay nahuli kang magpagawa, hindi siya ma-accommodate nung nagagawa. Dapat ay talagang maaga dapat yung schedule ng pagpagawa ng costume sa mupo. Yan. Yun. Then after nun, so habang nagpapagawa, so kailangan din siyempre mag-ipon para naman sa ibang kasuotan. Siyempre kailangan din ng kapa na saya. Alam niyo yung sayan? Yung palda ng Moryon, yun. Pagpagawa ng sandals, yung pagpagawa ng sutana. Alam niyo yung sutana? Yung pang-ilalim na parang t-shirt, yung sutana yun. Tapos yung yung mga burluloy na inilalagay para bumanda yung costume. Yun. Tapos, dapat yun ay kumbaga, pagsapit palaan ng February, dapat nakaredy na yung as-utit. Tsaka dapat nakaredy na pati yung sarili mo. Sir, sa ano mga pamaraan nagbago ang tradisyon ng Moryon sa bayan ng Torres? Bali sir, paglipas po ba ng panahon,
May nakita po ba kayong improvements? At malaki. Kung baga noon, hindi ka doon ang gamit ay sa mga materyales sa physical. Ang gamit lang na materyales noon ay yung karton, yung yung mga palara, yung mga makikinag na palara, yun ang gamit noon. Saka yung paper mache. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nagkaroon na kita ng kahoy. Tapos ngayon nagkaroon na ng mga fiber, nagkaroon na ng mga clay. Yun yung unti-unting. At saka bagay yung mga buka. Kung noon baga ay yung mga maamo lamang na muryon, tingnan mo ngayon may mga animated ng mga muryon. Halimbawa, pwedeng kayahin sa mukha ni Mr. Bean, The Undertaker, yung mga gano'n. Oo. Pero doon talaga, original talaga ng muryon, yung maamo ang mukha. Oo. Pero ngayon ay gusto ay mga nakangipit na baga. Nakangipit, yung nakasimango. Pero talaga original ng muryon, yung maamo ang mukha. So, bali sa inyong tagal sa pamamanasa bilang mag-memoryo pa, ano po kaya ang interesting palingipot sa pwede niyo yung pamamanasa, debosyon, gawain? Ano po kung ang inspiration niyo? I think yung inspiration, ang like yung inspiration dito, kaya lagi ko ina-promote talaga yung muryonan. Yung para bagang mahikayat yung yung iba na mamanata. Yung kumbaga ay, tsaka para pati dumami yung muryo dito sa Toreros. Yun yung pinakang goal namin ay yung makapagbigay ng inspirasyon sa kapwa. Sir, ano po yung masasabi ninyo kakaiba sa tradisyon ng Moriones sa ibang bayan? Dito po sa Gasan, Palagibot, silang Moriones Festival. Meron din po ang Mugpog. Ano po yung sabi Pero na iba? gusto ko lang i-correct yung festival. Dahil ang Moriones, hindi talaga festival yan ay. Oo. Yan, ang tawag diyan is, sabi ni Father Milibar sa amin, Morionan lamang. Pero noong tinawag yan ni Bishop Reynaldo Evangelista ng Moriones Dead and Rights. Pero ngayon, ang tawag lang talaga is Morionan. Wala nang iba. Wala nang ibang dapat itawag. Oo. So, ayun Yun naman kakaiba sa amin. Pero karamihan naman may pagkakatulad. Pero siyempre yung iba, halimbawa, yung aming gawain. So, yung iba nagsimula talaga ay Holy Santo. Kami talaga, ultimong linggo ng Palaspas, naroon na kami. Kasama na kami sa prosesyon hanggang doon sa Isosyong General. Nasama din kami doon. Yun ang simulaan ng Morionan. Tapos, pag Holy Santo, di bagat yung iba yung wala naman talagang mga renewal, di ba? Pero kami talaga, kumbaga, naging tradisyon na namin yung renewal at saka installation ng mga memories sa parokya. Talaga dito pati ang mga muryon namin dito ng Pretorians, yan ay church space yan. Church space. Sir, ano pong masasabi o magiging mensahe niyo po sa mga nagbabalak na makianit? Ang mensahe ko naman ay, ang sa akin na naman ay, huwag lang sila makikigaya, makikiuso. O dahil ngayon talaga, tingnan mo dyan, karamihan dyan, kikita mo din bagat may bonnet. Sabi, kapag may bonnet ka, hindi ka bagat kapakilala. Karamihan dyan, wala ng bonnet, kagayan mo. Sabihin, hindi totoo yung kanilang panata, saka yung kanilang debosyon. So, ang hamon ko dun sa mga aspirants ay maging totoo sila o maging totoo sa sarili at saka dapat sila ay mayroong magang word na paninindigan. Ayon kay Sir Menjones, taon-taon niya itong ginagawa bilang bahagi ng kanyang panata at paniniwala. Para sa kanya, ang Moriones ay hindi lang panlabas kundi personal na tradisyon at pananampalataya. Para sa bawat kalahok, may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila bumalik taon-taon. Para sa iba, tradisyon ito. Para sa iba, panata at pasasalamat sa Diyos.
Ang Moriones ay hindi lang individual na karanasan. Isa rin itong paraan para mapanatili ang kultura at pagkakaisa sa komunidad ng Torrejos. Ito yung unang samahan. Yung samahan ng mga Moryo ng Torrijos noong April 2, 1961. Yan, nila yan. Yan yung mga original. Tapos ito naman, kami na yung sa makabagong panahon. Ito yung panahon ng lockdown. Panahon ng pandemya. Yan, yun. Tapos ito naman ay, ito yung pupunta namin noong 1950s. Yan. Bali, itong street na ito, dyan yun na yun. Dito yun. Itong way na yun. Papuntang plaza. Yan, yan. Tapos ito naman yung aming sinakulo noong 1991. Bali itong street na ito yung harapan ng bahay namin. Sa bawat taon, mas dumarami ang nakikilahok sa Moriones. Iba-iba man ang dahilan ng bawat isa, iisa ang layunin ang maipagpatuloy ang tradisyong kanilang kinalakihan. Sa huli, ang Moriones ay hindi lang palabas sa kalsada. Isa rin itong tradisyon na patuloy na isinasabuhay ng mga taga-Torrejos. Isang paalala ng pananampalataya, kultura at pagkakaisa ng bayan.